Proceed na po tayo sa demonstration of our safety lifting gears. So our main activity. Please welcome our safety officers to conduct the safety demonstration. Panampakan po natin. Ngayong hapon, today, this month, is yung lifting pre-lift procedure, especially the inspection for our lifting gears. Work, kailangan natin i-inspect muna yung mga lifting gears. Ano ba yung tinatawag na lifting gears? Ano ba yung makakapaliwanag? So, ano yung lifting gears? First, example na yung mga kag. Lifting gear, shackle, pinay, kaplay. So, hanggang, Oh, tama. Lifting gears, ito yung mga equipment na normally ginagamit natin sa lifting activities. No? Kagaya nito, yung synthetic string, itong wire rope, shackles, yun yung mga attachments na ginagamit natin sa lifting. No? Tinatawag sila na lifting gears. So mayroon tayong mga inspection prior to the work at saka monthly inspection natin, no? Tinatawag natin color coding system natin na tinicheck natin yung condition ng mga lifting gears nito. Kasi eventually, magkakaroon sila ng damage through wear and tear doon sa trabaho, no? So magkakadamage sila. Kailangan natin i-inspect palagi kasi nakasalalay dito yung safety ng mga workers natin during hoisting work, no? Kung may mga damage, then ma-expose sa hazard, sa risk yung mga workers, and then potential major accident na mangyari. So hindi lang heavy equipment yung pinupukusan natin na dapat in good working condition. Mahalaga din itong yung mga lifting gears na to. So yan, yung mga lifting gears na sample natin, mostly ginagamit natin ngayon sa site, yung wire rope, synthetic sling, at saka yung attachment ng mga shackles. Meron din tayong lifting hooks, meron din tayong chain sling. Yun yung mga different kind of lifting gears. So ano ba yung mga inspection na kailangan natin gawin? First, yung visual inspection. For example, ito. These are damaged lifting gears that we have inspected. Ito yung mga lifting gears na nakita natin dyan sa site na damaged na unsafe. So upon inspection, makikita nyo yung ganito, damaged lifting eye. So yung eye niya, normally ganito, di ba, buo. Dapat buo siya. Ito, naputol. So hindi na siya safe gamitin. So normally, the safety will remove these devices, this equipment in the working area. So kailangan tanggalin to. Doon, huwag pabayaan doon sa site. Kasi minsan yung mga workers hindi sila aware, gusto lang nilang i-execute yung trabaho. So pag makita nila yung lifting gears, kahit na alam nilang damage, gagamitin pa rin. So kaya kailangan tanggalin sa working area para walang chance na magamit yung unsafe na equipment. So what are the common damages na ma-observe sa lifting gears, no? So kagaya nito, synthetic string. So cuts, so na-damage siya. Meron din, minsan merong mga dito damage yung width niya na contact sa sharp edges, so the damage yung part ng sling. Kung halimbawa wire rope naman, mapansin nyo yung pansya nag-kink, so hindi na siya safe. Damage strand, so for example this is sling, wire rope sling, you can see the damaged strand. Once the strands are damaged, the capacity of the wire rope is compromised. So, ibig sabihin, kung may damaged strand na tayo, normally the standard, if the strand is damaged 3 to 5 strands, it is already not safe to use within the capacity of the wire rope. No? Safety! Yes! Safety! Yes! Safety! Yes! Thank you. Okay, thank you so much. And this is very, very simple.
the wire rope that passed the inspection. So as you can see, there is a electrical tape to identify during the color coding inspection that this wire rope has been inspected and found to be in good working condition. So yun yung sample, no? Pre-lift procedure yung inspection natin. Yung mga damages gano'n, yung putol, yung may mga putol na strand, yung may parang nasunog o na part. So yun yung mga may chemical damage. So yun yung mga criteria na dapat tanggalin yung wire rope or lifting gear doon sa site kasi hindi na siya safe. Hindi na siya in good working condition. So ito, pwede pa ito magamit. So pwede pa naman ito magamit as a softener, no? You can utilize this material. For example, if you're lifting sharp edges, so you can use this as a softener in between edges. Yun yung kuha natin. Tapos kung halimbawa, itong shackles, no? Anong klaseng shackle to? There's different types of shackles, no? This one is called bow shackle. There is another one they call D-shackle. This one is bow shackle, no? Meron siyang curve. So commonly, kagaya nito, damage na. Damage the thread. The thread is loose. So it's not safe. So kung ginamit mo to, it is utilized in the site. It can cause problem, no? Issues, accidents. Because maybe the load will be accidentally released during the hoisting of the material, no? So naman deform, minsan may crack, minsan na-twist. So yun yung mga sign na damage at saka unsafe na yung shackle. So kailangan natin maging mapag-obserba tayo doon sa site. So even though mayroon siyang color coding na select natin this month, mapag-matchat pa rin tayo, no? Minsan during the activity may nadadamage siya, nagka-crack. So kailangan natin i-inform agad yung liftman o yung safety na is already unsafe. So kaya para mapalitan ng bago or yung magandang condition na shackle. Apart from visual inspection, meron pa tayong dapat i-consider during prior to the lifting, no? Yung capacity ng mga lifting gears natin. Ano ba yung capacity na sinatawag? Yung WLL, working load limit, no? Bawat isa dito mayroon itong capacity. Capacity na buhatin yung materialis, yung bigat. So makikita dito, for example, this shackle, makikita mo may nakalagay WLL 6.5 tons. So, yun yung capacity ng shackle, no? Kaya niyang buhatin 6.5 tons safely. Yun yung working load limit niya. So mahalaga yan, kailangan nyo rin malaman yan, lalo na yung mga riggers, no? Na ano ba yung bigat na buhatin, tapos ano yung capacity ng lifting gears na gagamitin nyo. Ganon din dito, kahit itong mga wire rope may mga capacity to, pati itong synthetic sling, makikita nyo dito sa tag niya. Ayan. So 3 tons. 3 tons capacity. So double ply, 3 inches. So 3 tons WLL yung capacity niya. So may mga rated capacity itong mga lifting gears, no? Tapos may consider din natin yung length, yung haba ng binubuhat natin. Tapos yung position ng mga lifting eye. Mahalaga yung angle of sling, no? So mayroong minsan may magtatanong, sir, yung WLL kaya naman niyang buhatin kahit kumagpas. Yun nga, yun yung pagkakaiba ng maximum braking limit niya at saka sa WLL. Kasi yung WLL, yun yung safety recommendation, yung safety factor, i-consider natin during lifting, no? Normally, mga 10 to 20% lang ng breaking point ng materials yung WLL. Pero hindi ibig sabihin na isasagat mo yung capacity ng
equipment. Kasi hindi mo alam kung anong mangyayari, baka maputol siya suddenly, hindi natin alam yung behavior ng material. So, kailangan natin i-respeto yung WLL, yung capacity ng equipment, no? Kailangan natin sundin yung workload limit niya na recommendation based sa manufacturer. Tingnan namin yung angle ng sling. Ano ba yung angle ng sling sinasabi na yun? Di ba kung halimbawa may lifting eye tayo dito sa kanto, tapos dito sa kanto. So normally, yung gear natin mayroon siyang angle doon sa hook ng heavy equipment, no? Ng crane. So mayroon din yan, importante din yan. Hindi pwede na masyadong maiksi yung angle. Masyado siyang, hindi siya stiff, masyado siyang malapit. So andito yung hook, andito yung eye, so masyado siyang liit yung angle ng sling. Doon din nababawasan yung capacity ng lifting gears mo, no? Kung halimbawa ito 6.5 tons, pero yung angle niya masyadong 30 degrees na lang. So malamang 50% na lang yung kaya niya dahil sa angle ng sling niya. Kaya importante din yun, yung mga ringer alam nila yun. So mahalaga yung sling angle, yun yung i-consider din natin. I-demonstrate namin yung visual demonstration regarding sling angle, no? So yung safety marshal natin, imagine natin siya yung crane, siya yung lifting gear, no? Siya yung lifting gear. So, ano yung mas madali? Ganyang posisyon o ganitong posisyon? Tingin mo, saan siya mahirapan? Kung halimbawa, may laman kong tubig na 2 balde, tapos ganito ko pa buhatin sa kanya, at saka o ganito, ano yung mas ipabon siya buhatin? Yung ganito, di ba? So, yun yung simple demonstration regarding the capacity of the sling, no? Yung angle ng sling. Actually, when attaching the shackles, yung sinasabi na pin up, pin down. So, kung halimbawa, yung lifting eye, this is the lifting eye, for example, this is the demonstration. Yung sinasabing pin up, so palagi yung ugaliin na doon sa may lifting eye kayo maglagay ng pin. No, normally, if there is an angle like that, 2 sling, okay lang kung vertical. Pero kung halimbawa, there is an angle, always make sure that the pin is in the eye, pin up. No? Kasi baka mag-loose yung pin during the lifting, no? Kasi persado kung nakaganon. So if this is the eye, so kung halimbawa, 2, so hindi siya safe, no? Kasi itong shackles, bone shackles, is designed for the side force, no, dito. So kailangan pin up. Kung saan yung eye, doon yung pin. Doon yung shackle, no? Ganon. Hindi pwede na nakaganon. So important, small details, but this is very important, no? So make sure na pin up. Ganon. Hindi yung baliktad. Okay? Dito yung lifting gears. Hindi dito yung lifting gears sa baba. Ganon, hindi siya safe, no? Maliit na detalye pero malaking yan, maiwasan natin yung accident side regarding shackles, no? Yung paggamit ng tamang paglalagay ng pin ng shackles. For example, if the angle is 30 degrees, yung masyado siyang maliit yung angle. So yung capacity ng gears, may 50% na lang, no? The capacity of the lifting gear will be reduced to 50%, especially where the point ng pwersa, no? Yung halimbawa, itong shackle na connect dito sa eye. So, the capacity of this lifting gears will be reduced approximately 50% if the angle is very small, rather than it is 90 degrees vertical. So 90 degrees vertical, almost 100% capacity. So if it is 6.5 tons, it can still carry 6.5 tons. So yun yung ibig sabihin nun. May ang datong mga important na parts. Pinaka-importante na may identify na permanently ang capacity sa mga kuwan. Lifting gear, kabalo kung ma-aware ng mga natanan.
Pero mas nindot nga ako siyang balik-balik ko discuss. Kaya usahay sa sige na kong trabaho, makalitaan na nato ang mga ginagmay nga details. So pinakauna, ang capacity sa atong lifting gear, then ang atong load nga gyalsa kung sa kabugat. Kung swak pa atong mga gigamit nga mga lifting gear sa atong alsahon nga load. So in case in the future kung mga rebars nga nagpo na ang atong pang alsahon, so ayaw mo pagduha-duha og duol sa atong mga engineer. Matahatag na sila permit yung calculation kung kaya ba sa atong, kung sufficient pa atong mga lifting gear nga na-available sa site. Kung ikaduha, safe keep sa atong mga kwan. Sayang mo po niya itong mga lifting gear na kwan, medyo mahal siya price. Dili lang tanan na itong pasagdahan sa site na ma-expose sa init o ulan. So dako na ng advantage sa project kaysa magsikita o palit. Kay mahal nga mga kwan, mga gears. Then, to observe lang permi, although na-inspect na sa mga marshal, ubad nga personnel, pero basin ka mo may makakita nga damage na ang atong mga lifting gears, automatic report tayo sa inyong supervisor. Naman natin na sa site perminte para mabayluan, may lisan, mahatag dahil diri sa kwan, diri sa warehouse. Yung atong mga damage nga sling, at yung reserve mark, dili lang po nato ibilin sa site nga mga tapunan lang sa yuta, kaya magamit niya po ng souvenir. Apin, parang in mga bago, mas mula ho kay po. Gamito na ito nga kanang shield din pini nga lifting gear, parang in bago, mas dugay, mas mula ho kay po. So ano lang natong procedure din na kadaan daw na ito i-inspect bago ta mag i-explain nga pre-lift na inspection. Adiserta mo proceed sa file guide na inspect o na-check na nato ang kwan tanan nga lifting gears nga gamiton para ng adlaw para at least mauman manggaling ang adlaw wala may tamong aksidente. So that's all for our demonstration. I hope that we were able to share some valuable information, especially to you workers. So thank you. Safety!